Pilipinas, una sa ating mga balita. Lumipad na rin sa Netherlands ang magkapatid na si Vice President Sara Duterte at Davao City Congressman Pulong Duterte upang sundan ang kanilang ama na si dating Pangulong Digong na ipinaaresto ng International Criminal Court. Gate pa ng bise, malinaw na isa itong personal at political attack upang pabagsakin ang kanilang pamilya. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Lumipad na patungong The Hague, Netherlands ang magkapatid na Duterte na sina Vice President Sara at Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte para sundan ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin at ilipad kagabi patungong ICC headquarters sa nasabing bansa. Matapos arestuhin ng dating Pangulo sa kasong Crime Against Humanity, iginiit ni Vice President Sara na hindi impeachment o International Criminal Court ang totoong problema sa bansa, kundi kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, korupsyon sa budget, kawalan ng development project, at ang nangyari sa PhilHealth ang totoong problema. Hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Vice President Sara, tinukoy nito ang paglakas ng mga kandidato sa ilalim ng partidong PDP laban ang isa sa mga dahilan kung bakit inaresto ang kanyang ama sa kabila ng patuloy na pag-iit ng dating Pangulo na wala siyang kasalanan. Sa tingin mo naman, lumalakas kasi yung PDP, no? Yung mga kandidato ng PDP laban, mukhang mananalo, baka hindi kayanin ng dayaan. So, kailangan nila tanggalin yung pinakamalakas na campaigner or campaign manager ng PDP candidate. Bukod sa mga payong legal na sinabi ng kanilang abogado para sa dating Pangulo, pinayuhan din ni Vice President Sara ang kanyang ama na huwag tatanggap ng anumang pagkain o tubig kahit kanino. Samantala, pinusasan umano si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III nang papasakay ito ng eroplano kasama ang dating Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, iginiit ni dating Executive Secretary na hindi naman siya kriminal pero pinusasan siya at maging ang dating Pangulo ay pinagbubuhat umano ng autoridad. Pero pinipilit ko magagaling natin ng mga autoridad, wala tayong magagawa. Pinagbubuhat na siya, ako pinasasan, hindi naman ako kriminal, no? Nabudol din umano sila sa pagkakaakalang pwede silang magsama ng abogado sa eroplano. Ikwinento ni Mejaldea na sinabihan sila na maaaring magsama ng abogado, ngunit taliwas umano ito sa nangyari. Kaya tanging silang dalawa lamang ang magkasama sa eroplano ng dating Pangulo patungong The Hague, Netherlands. Kasi kanina, nabudol din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Pakisigaw na lang dyan. Tinukoy rin ni Mejaldea na sa impyerno ang kanilang destinasyon nang tanungin ito kung saan sila dadalhin ng eroplanong kanilang sasakyan. Kaugnay nito umapila ang dating Executive Secretary sa mamayang Pilipino na ipagdasal ang dating Pangulo. Tiniyak rin ito sa mga anak ng dating Pangulo na nasa mabuting kalagayan ang kanilang ama. Hanilet, Kitty, Mira, take care. We'll be alright. Your dad will be alright. Base sa Flight Radar 24, lumapag na kaninang alas 8:04 ng umaga ang sinasakyang eroplano ng dating Pangulo at dating Executive Secretary sa Dubai para sa layover bago ang nakatakdang pagtungo sa The Hague, Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.